Hello, magandang araw sa lahat. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa GGives Convert at mga requirements nito at kung bakit kailangan natin mag-comply sa mga requirements. Gaya nga ng dati tuloy parent tayo sa pag-convert ng inyong mga GGives pero ngayon po ay marami ng paraan para mag-convert. Halimbawa dito ay ang Scan to Pay via Merchant QR. Sa Scan to Pay via QR po ay may dalawang uri ng proseso nito. Una ay ang generated QR. Ito ang uri ng QR na mabilisan lang dahil meron po itong time limit, at dapat kung magkano yung sinabi mo na amount yun din ang ilalagay mo. Pangalawa ay ang fixed QR. Sa fixed QR naman hindi pareha ng generated na mabilisan na kung saan okay lang kahit mamaya ka na mag-scan kung sakaling meron ka pang ibang ginagawa at hindi gaya ng generated kung sakaling nag-iba ang isip mo sa amount pwede mo itong palitan ayon sa gusto basta maipakita mo lang yung resibo ng iyong pagbayad dahil ito ang iyong patunay kung magkano talaga ang ipa-convert mo. Meron din namang ibang option gaya ng top up. Pero sa susunod ko nagagawan ng video ang tungkol sa proseso ng top-up. Ang tungkol sa QR lang muna at mga requirements ang topic natin for today's video. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang tungkol sa mga requirements. Alam ko marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ganon kadami ang hinihingi na requirements lalo na sa screen recordings. Unang dahilan ay stricto po ang mga merchant sa pag-convert ng GGives. Gusto lang nilang makatiyak na ikaw ang mismong may-ari ng account, para maiwasan ang mga nagpapanggap or nanggagamit ng hindi sa kanilang account. Sana ay maunawaan nyo po. Total hindi naman po namin layunin na gamitin sa pansariling interest ang lahat ng mga data na ipinasa nyo sa amin. Ito ay para makatiyak lang na legit at ikaw mismo ang may-ari ng account. Ito ang mga sumusunod na requirements. Una ay screen recording, ito ay para matiyak at makita ng merchant na yung mismong nagpa-convert ang may access sa GCash account. Pangalawa ay picture ng ID, para mapatunayan ang iyong pagkakilanlan. Pangatlo ay ang selfie habang hawak mo ang ID. Ito ay para makumpara at makampirma na ikaw yung larawan na nasa ID na iyong pinasa. Pang-apat ay ang screenshot ng iyong GCash profile. Ito ay para makumpara kung tugma ba ang pangalan sa ID mo at sa GCash profile at para makita din ang GCash number dahil yan din ang number na papadalhan ng pera pag natapos na lahat. At panghuli ay ang video call. Para matiyak ng trader na lahat ng ipinasa na mga requirements ay tumutugma at hindi mga nakaw na larawan lang at para din makita ng client ang mukha ng trader na nag-assist sa kanya kung sakaling may alinlangan siya. Yun lamang po sa ngayon sana po ay maunawaan nyo kung bakit maraming requirements na kailangan ipasa para makapag-convert at para din po sa mga gusto magpa-convert ano pa hinihintay nyo Terra. PM lamang po sa link na nasa profile ko or just comment down below. Watch my 9mm go bang.